Ang dalawang dugo ng tadhana. Unang kabanata. Ang huling tagapangalaga. Noong unang bahagi ng 1600, sa panahong ang kapuluan ay natatakpan pa ng makakapal na kagubatan at ang mga bundok ay kinatatakutan bilang tirahan ng mga espiritu, may isang lihim na kaayusan na hindi alam ng karaniwang tao. Sa ilalim ng katahimikan ng kalikasan, may umiiral na sinaunang lahi na ang tanging tungkulin ay bantayan ang daloy ng kapangyarihan sa mundo. Tinatawag silang lahing maylang. Hindi sila nakikialam sa pamumuhay ng tao. Hindi sila nakikipagdigma para sa lupa o ginto. Ang kanilang tungkulin ay mas mabigat. Panatilihin ang balanse ng puwersang hindi nakikita ng karaniwang mata. Naniniwala ang lahing maylang na ang liwanag at anino ay parehong bahagi ng kaayusan. Kapag ang isa ay manaig ng lubos, ang mundo mismo ang magdurusa. Ngunit dumating ang panahon na ang paniniwalang iyon ay sinubok. May mga taong natuto ng mahika, ngunit piniling gamitin ito hindi para magbantay, kundi para maghari. Unti-unting nagliyab ang mga lihim na alitan hanggang sa sumiklab ang isang digmaang hindi naisulat sa kasaysayan ng tao. Ang digmaang kumitil sa halos buong lahing maylang. Ang mga kagubatan ay nasunog. Ang mga ilog ay nagdilim. At ang mga bundok ay tila umungol sa sakit. Pagkatapos ng digmaang iyon, iisa na lamang ang natira sa sinaunang lahi. Ang kanyang pangalan ay Aurelius.